Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-23 kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay tungkol sa mga pangaral ni Solomon. Ang pamagat ay ang dunong ay kailangang magkaroon ng hangganan. Kung ikaw ay isang taong may dunong, iyong mauunawaan na dapat ay mayroong hangganan pagdating sa mga bagay-bagay. Kung ikaw ay hindi lalagpas sa hangganan na iyon, ibig sabihin ikaw ay magiging maayos o kaya magiging matiwasay. Ngunit kung ikaw ay lalagpas sa hangganan, paniguradong mayroong kabayaran ito. Kaya po natin sinasabi na ang isang taong marunong at tunay na matalino ay marunong na tumingin o sumunod sa mga hangganan. Dapat naroon ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili at hindi matakaw. Kailangan natin laging mamuhay sa buhay na tumitingin sa mga hangganan. Verse 1 to 14. Magkaroon ng hangganan sa buhay. So verse 5. Verse 9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sasabihin mo. Maraming maaaring mangyari sa ating buhay. At mababasa natin dito ang napakaraming tala ng mga dapat na gawin at kung paano dapat tayo mabuhay. May mga pagkakataon na makakarinig po tayo ng mga hindi magagandang salita at maaari ding sa atin manggagaling ang mga salitang ito. Ngunit dito sinasabi kung ano ba dapat ang mayroon tayo at yun ay ang pagkakaroon ng mga hangganan. Alam ng manunulat na sa buhay ay paniguradong madaming maaaring mangyari kung kaya naman nandito ang diskusyon tungkol sa mga dapat na hangganan at limitasyon sa buhay. Sa verse 11, sabi dun sa pagtanggol nila ay makapangyarihan siya ang iyong mga kalaban. Ito ay patungkol sa pagkakaroon ng hangganan maging sa mga lupain. Ito ay dahil paniguradong may mga ganitong problema sa mundo kung kaya naman tinuturo ng manunulat ang pagkakaroon ng hangganan sa buhay. Isa pang punto na makikita natin sa kabanatang ito ay sinulat ito ni Haring Solomon. Lahat ng kanyang sinasabi ay paniguradong tama dahil isa siyang profesional. Dahil nabanggit mismo sa Biblia na wala ng ibang hihigit pa sa katalinuhang mayroon siya mula pa noon hanggang ngayon.
mababasa din natin dito ang pagkakaroon ng hangganan at limitasyon pagdating sa pagkain. At huwag maging sakim. Kailangan natin maging maingat pagdating sa ating pagkain. Makabasa po natin yun sa verse 6. Verse 6 hanggang verse 8. Kung tutuusin, si Haring Solomon bilang hari ay paniguradong isang hari na marunong magbigay ng pagkain, ng magagandang pagkain dahil siya isang hari. At maaaring lagi siyang kumakain kasama ang napakaraming mga tao at paniguradong nandoon ang napakaraming pagkain, araw-araw. Laging mayroong piyesta sa kanyang kaharian. At sa kanyang pagsusulat nito ay nandun ang kanyang pagpapaalala na ang pagkain ay isang patibong, tulad ng isang patibong. Sa chapter na ito, nabanggit ni Solomon na ang pagkain ay isang patibong at kailangang maingat pagdating sa pagkain. Kung ikukumpara natin ito sa nangyari kay Haman, kung saan si Haman ay pumunta sa isang piging na inihanda ni Esther. At sa parehong sitwasyon na iyon ay naging patibong ito para sa kanya. Kung kaya naman dito natin masasabi na ang pagkain talaga ay isang uri ng patibong. Ang piging ay maihandlin tulad natin sa isang labanan. Kailangan nating maging maingat. Isang bagay na dapat nating tandaan, sa tuwing tayo ay kakain kasama ang isang tagapamuno, ay kailangan nating tandaan lagi na lagi nating tandaan na dapat tayo magkaroon ng hangganan. Sunod ay So verse 4 to 5 ay nabanggit ang tungkol sa pagiging sakim sa pera. Maging maingat na huwag maging sakim sa pera. Ang pagpapaalalang ito ay galing kay Haring Solomon, na kung tutuusin, si Haring Solomon ay isang napakayamang hari. Ngunit narito ang kanyang pagpapaalala na huwag tayong maging sakim pagdating sa pera. Hindi siya nagtuturo kung paano magkaroon ng pera, ngunit kanyang pinapaalala na huwag dapat tayong mag-focus sa kayamanan. Siya ay nagtuturo ng mas malalim na pagtuturo.
Sa tuwing tayo'y naghahabol ng pera, naghahabol ng kayamanan, kailangan nating tandaan na hindi talaga natin ito makukuha. Si Solomon na mismo ang nagsasabi na hindi ito dapat ang focus natin. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi kasalanan. Dahil kung tutuusin, ito ay biyaya mula sa Panginoon. Ngunit kung tayo ay nakatuon lamang sa paghahanap ng pera at sa paghahanap ng kayamanan, doon po nagsisimula ang problema. Huwag tayong maghabol Huwag paguri ng sarili sa pagpapayaman. Huwag nating sayangin ang ating oras nang dahil lamang sa paghahanap ng pera at kayamanan. Kung tutuusin, ang sabi ni Haring Solomon ay sa tuwing tayo'y naghahabol sa pera at sa kayamanan, ay mapapagod lamang tayo at nabanggit sa verse 5 na madali lamang itong mawala dahil ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Nang dahil sa pera ay magkakaroon lamang tayo ng higit na takot at pagkagambala. Kung kaya naman, huwag tayong maging sakim sa pera. 6 to 9. Magkaroon tayo ng hangganan at limitasyon pagdating sa pakikipagkaibigan. Ang babalang ito ay mula kay Haring Solomon na kung tutuusin ay isang hari na madami ring kaibigan. Ngunit kanyang sinasabi na dapat tayo magkaroon ng limitasyon pagdating sa pakikipagkaibigan. Sa verse 6, sabi doon, huwag kang makikain sa taong kuripot ni nasain man ang masasarap niyang pagkain. Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Maaaring bigyan tayo ng pagkain ng taong ito, ng isang taong kuripot at may galit, ngunit ang pagkain ito ay hindi maganda o hindi maayos. Kung kaya naman sinasabi dito na huwag na tayong makisalo o makikain sa isang taong kuripot. Kung mula verse 1 to 3 ang sinasabi ay ang maging maingat lalo na sa pagkain kasama ng may mataas na katungkulan, pagdating naman sa verse 6 to 8 ay maging maingat din pagdating sa pakikipagkain sa taong kuripot. Sunod ay verse 10 to 11. Huwag babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sakupin ang lupa ng mga ulila. Ito ay tungkol pagdating sa mga ari-arian. Kung tutuusin, si Haring Solomon ay maraming mga pag-aari. Ngunit narito ang kanyang pagpapaalala na huwag babaguhin ang mga hangganan na matagal nang naitalaga. Ang pagkakaroon ng sobra-sobrang ari-arian o kaya ng paglampas sa hangganan ay magkakaroon ng sumpa or magkakaroon ng hindi magandang katapusan para sa atin.
Sa ating pagpapalawig ng mga ari-arian, maaari din itong magdulot ng hindi magandang epekto. Sunod ay 12 to 14 ay tungkol sa pagdidisiplina ng mga anak. Dahil kung hindi sila madidisiplina ay magdudulot lamang tayo ng higit na sakit sa kanila. Ang Diyos man din ay naroon lagi ang kanyang pagdidisiplina, kung kaya naman dapat din nating disiplinahin ang ating mga anak. Didisiplinahin natin sila hindi dahil sila ay may hindi maayos na grado. Ang ating pagdidisiplina ay para sa kanilang kaayusan at para sa kanilang kaligtasan. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa aking mga anak, na may mga pagkakataon na may sinasabi ako ngunit hindi nila ito napapakinggan o tinatanggap. Ngunit aking sinasabi sa kanila na kailangan nilang makinig sa aming katulong. Ito ay dahil ito ay may kinalaman sa kanilang kaligtasan. May mga pagkakataon na wala kami sa aming tahanan, kung kaya naman kailangan nilang makinig sa aming katulong. Ito ay para sa kanilang kaligtasan. Pangalawang seksyon, verse 15 hanggang 25. Kung ikaw ay may dunong sa iyong puso, paniguradong matutuwa ang iyong mga magulang. Natural sa tao ang gumawa ng isang bagay na hindi tama, kahit pa alam natin na hindi ito tama. Ngunit paano nga ba natin ito aayusin? At paano ba natin babaguhin ang ating puso? Andun ang pagpapaalala na huwag nating ilagay ang ating focus at puso sa pera, sa pagkain, sa pagpapalawig ng ari-arian at marami pang iba. Narito ang pagtatanong kung saan ba natin ilalagay ang ating puso. At mababasa natin ito sa pangalawang seksyon. Kung tayo ay mayroong dunong pagdating sa ating puso, paniguradong matutuwa ang ating magulang. Kung sinasabi sa atin na huwag gawin ang isang bagay, then ano ang dapat nating gawin? Sa verse 15, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Kailangan nating magkaroon ng karunungan. Paano tayo magkakaroon ng karunungan? Sa verse 17, sinabi dito na napaka-importante ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh. May mga pagkakataon na maaari nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Dahil ang iba ay may mga ari-arian na, may mga kotse na, may mga sarili ng bahay. At lumalabas ang ating pagkukumpara. Ang ating puso ay nagagambala dahil naroon ang pagkukumpara.
naroon ang pag-iisip na dapat na gumawa ng pera, maghanap ng kayamanan, ngunit naroon din ang pag-iisip na lilipad lamang din ang mga kayamanang ito. Kung kaya naman lalo tayong nagagambala. Ngunit sinasabi dito sa verse 17 na napaka-importante ang pagkakaroon ng paggalang at ang pagsunod sa Diyos. Dahil dito magsisimula ang tunay na karunungan. Kung naroon ang ating paggalang at pagsunod sa Diyos at ang laging paghahabol sa kung anong tama at kung anong makatarungan, paniguradong tayo ay matatawag ng anak na may dunong. Kailangan nating magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Mismong ang Haring Solomon na siyang pinakamatalinong hari sa lahat ng mga hari ay nagsasabi na dapat tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos at laging mamuhay ng ayon sa kung anong makatarungan dahil ito ang tunay na karunungan. Sunod sa verse 19. Huwag makikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Alam ni Solomon ang tungkol sa paggawa ng alak. Ngunit dito kanyang sinasabi ang pagpapaalala na huwag makikisama sa mga lasenggo. Huwag makikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Hindi ang alak ang may problema, kundi lasenggo. Kailangan nating lumakad sa katotohanan at sunod ay huwag makisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Huwag ding makisama sa mga taong tamad. Naroon dapat ang lagi nating pagsunod sa katotohanan at sa kung anong makatarungan. Sunod ay sa verse 26 hanggang 35. Kung may mga bagay tayo na hindi dapat gawin, ano ba dapat ang maaaring nating gawin? Ang ating puso ay dapat na nakatuon sa Panginoon at hindi sa kung anong meron sa laman. Kailangan nating ituon ang ating puso sa Panginoon. Ibigay sa Kanya ang ating puso at ituon ang ating paningin sa Kanya. Ang puso natin ay dapat hindi nakatuon sa paglalasing, hindi rin sa pagkakaroon ng kayamanan o kaya sa pagkakaroon ng mga ari-arian at hindi dapat ito ang focus ng ating puso. Higit nating pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Ang ating puso ay hindi dapat nakatuon sa mga material na bagay, bagkus ay dapat na nakatuon sa ating relasyon sa Panginoon.
Sunod ay wag ding ibigay ang puso o ituon ng puso sa hindi magandang gawain o kaya sa masasamang babae. Kung tutuusin ito ang pagpapaalalang ito ay galing sa isang hari, si Haring Solomon, na madami din namang mga naging babae sa buhay at naging asawa sa buhay. Ngunit dito sa verse 26 to 28, naroon ang kanyang pagpapaalala na maging maingat pagdating sa pagkakaroon ng mga masasamang babae at walang katapatan sa asawa. Kailangan nating magkaroon ng hangganan at limitasyon sa lahat nating gagawin. Kung ikaw ay hindi matakaw, ibig sabihin ikaw ay marunong. Ngunit sa pagsunod ay siguraduhin din nating magkaroon din tayo ng sapat na dunong. Kailangan nating maging maingat. Huwag dapat tayong mamuhay sa pagkukumpara ng sarili sa iba. Kung ang iba'y mayroong kasiyahan dahil sila'y mas maraming pera, mas maraming ari-arian at iba pa, hindi natin kailangang malungkot pagdating sa mga bagay na ito. May mga pagkakataon na ang iba'y gustong kumain ng kumain, mag-inom ng mag-inom, ngunit hindi natin kailangang malungkot pagdating dito o kaya pigilan din sila. Sapat nang alam natin ang ating hangganan, sapat nang alam natin ang ating limitasyon. Maging maingat din tayo na ang ating puso ay nasa tama at sumusunod ng tama. Ang ating pagsunod ay ayon sa ating relasyon sa Panginoon at ayon sa ating relasyon sa ating otoridad. Dahil kung higit nating binibigyang diin o kaya higit na pagtutuon ng pansin ang ating relasyon sa Panginoon, paniguradong madali na lang ang sumunod sa kung anong nais niya at sumunod sa kung anong kalooban niya. Natural na lamang ang pagsunod, natural na lamang ang paggawa ng tama at kung ano ang ayon sa katotohanan. Naway tulungan tayo ng Panginoon.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil sa pamamagitan ng iyong salita kami ay naisa sa ayos. Maraming salamat na ngayong umaga ay narito ang iyong salita tungkol sa pagkakaroon ng hangganan at limitasyon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinupupurihan dahil ikaw ang Diyos na puno ng karunungan at sa aming pagsunod sa iyo ay naroon ang aming kaligtasan. Mga kapatid, maaari po tayong umupo. Maaari po nating ibahagi ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa Diyos Ama. Kailangan natin magkaroon ng mas maayos na relasyon sa ating Ama. Maaari po nating ibahagi sa ating kasama ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa ating Ama. At pagkatapos nito ay ipanalangin natin, lalong-lalo na ang uri ng pagdidisiplina na ating natanggap mula sa kanila.
Panginoon, pinapasalamatan kita dahil higit mong tinitingnan ang relasyon na mayroon kami sa iba, lalong-lalo na sa aming otoridad. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng isang mapagmahal na ama. Siya ay isang uri ng tao na laging nagtatrabaho at masigasig at masipag. Dahil sa pagiging masigasig niya ay naroon ang kanyang pagiging isang responsableng ama. Maraming salamat o Diyos sa uri ng ama na iyong binigay para sa akin. Panginoon, pinapasalamatan kita dahil binigyan mo ako ng isang napakabuting ama. Siya ay isang masigasig na tatay na kahit sa mga panahon na kailangan niyang mamahinga ay naroon pa rin ang kanyang pagiging masigasig na matuto. Maraming salamat o Diyos dahil alam ko na dahil sa pagiging masigasig niya ito, ako man din ay nagkaroon ng kasipagan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay ay nakita ko ang pagkakaroon ng matatag na puso sa kabila ng mga problema at sa kabila ng mga hinaharap sa buhay. Dahil dito, ako man din ay nagkaroon ng kaligtasan at nagkaroon ng katatagan na malampasan ang bawat problema. Maraming salamat o Diyos dahil sa pamamagitan ng buhay ng aking tatay ay nakita ko rin ang kanyang kabutihan lalong-lalo na sa aking inay. Sa kabila ng kanyang karanasan na hindi niya nakita ang kanyang sariling ina, ng matagal na panahon ay naroon pa rin ang kanyang puso na tulungan ang kanyang nanay matapos ang ilang taon. Na maging ang mga sumusunod na henerasyon ay naaalala ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagiging matulungin. Maraming salamat o Diyos dahil sa pamamagitan ng aking tatay, sa pamamagitan ng buhay ng aking tatay, ako man din ay nagkaroon ng katatagan sa buhay at nagkaroon din ng mas malalim na relasyon lalong-lalo na sa iyo o Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating mga tatay. Kung buhay pa ang ating mga tatay, ay ipanalangin natin ang kanilang kalusugan. At kung sila naman ay namayapa na, ipanalangin natin na sila magkaroon ng magandang relasyon sa ating Diyos Ama. Atin pong pagpalain ang ating mga biological na tatay. Diyos amang nasa langit, maraming salamat o Diyos dahil sa aming pagtaas ng aming kamay at pananalangin, alam namin iyong naririnig ang aming panalangin para sa aming Ama. Alam namin o Diyos na tutulungan mo kami na magkaroon ng maganda at maayos na relasyon sa aming tatay. Ang aming puso ay hindi tutuon sa mga Diyos-Diyosan, hindi rin sa pagkain o kaya sa kabiyamanan, sa paglalasing at sa pagkakaroon ng mga babae. Dahil ang aming puso ay higit na nakatuon sa iyo o Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng mga tatay at magulang na tumutulong at tumidisiplina sa amin. Panginoon, aming ipinapalalangin ang kanilang mga kalusugan. Bigyan mo sila ng kasaganaan at naway magkaroon ng maayos na relasyon sa kanilang mga anak. Panginoon, aking ipinapalanangin ang aming mga kapatid na ang puso namin ay higit na tumuon sa iyo at higit na mag-focus sa iyo.
Tulungan mo kami na higit kang sundin at magkaroon ng banal na takot sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Sa libro ng mga kawikaan, lalo na sa verse 16, sabi dito, matutuwa ang Diyos kung tayo ay nakatungon sa Kanya. May mga pagkakataon na lagi tayong nakatingin pagdating sa mga material na bagay o kaya sa ating mga pangangailangan, pagdating sa ating mga pera, mga kagustuhan, at hindi natin alam maglagay ng hangganan at limitasyon sa lahat ng ito. Ngayong araw ay dumulog tayo sa Panginoon at hingin ang banal na Espiritu na liwanagan tayo. Liwanagan tayo kung ano nga ba dapat ang uri ng focus na mayroon tayo. Naway tanggalin ng Panginoon at ng banal na Espiritu ang hindi maayos na pagtingin at hindi maayos na focus sa mga bagay-bagay. Panginoon, aming inaamin na may mga pagkakataon na hindi namin alam ang aming limitasyon. May mga pagkakataon na alam namin kung anong aming kailangan. At naroon ang aming higit na pagtingin sa pera, sa kayamanan, mga pangangailangan sa pangangatawan, upang mapunan ang kung ano mang kulang sa amin. Ngunit hindi namin napapansin, O Diyos, na kung tutuusin kami ay may problema sa maaming espiritual na buhay. Panginoon, ngayong umaga kami ay dumudulog sa iyo. Handa kami, O Diyos, na isuko ang mga bagay na tingin namin ay importante, mga material na bagay, mga material na pangangailangan at kagustuhan. Panginoon, lagi kaming mayroong gustong gawin, mayroong gustong bilhin. Ngunit hindi namin alam kung paano ito gagawin. At hindi namin alam bumalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming makabalik sa iyo. At maibalik ang aming focus sa iyo. Sa maraming pagkakataon, kami ay naghahabol pagdating sa mga kayamanan. Ngunit dapat naming matandaan, O Diyos, na ikaw ang siyang makapupuno ng aming puso. Kailangan namin ang iyong pag-ibig, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo upang mapunan kung ano man ang kulang sa amin. Panginoon, naway baguhin mo ang aming paningin. Sa pamamagitan lamang ng iyong pag-ibig na kami tunay na magkakaroon ng satisfaction at kaginhawaan sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang pinakamaganda at pinakamatamis na nangyari sa aming buhay. Naway magkaroon tayo ng limitasyon pagdating sa ating pera, sa kayamanan, sa pakikipagkaibigan. Ngunit maaaring mayroon tayong pakiramdam na hindi sapat ang kayamanan na mayroon tayo, o kaya hindi sapat kung ano man ang mga pag-aari na mayroon tayo.
Kung sa tingin po natin, ang focus natin ay nakatingin sa mga bagay na ito, naway makabalik tayo sa kalooban ng Diyos. Ating sabihin sa Kanya na ating sinusuko ang ating buhay sa Kanya at sinusuko ang bawat daing sa Kanya. At sabihin natin sa Diyos na siya lamang ang ating satisfaction at siya lamang ang siyang makapagbibigay ng kaginawaan sa atin. Hallelujah! Tayo ay magkaroon po ng prophetic movement. Hawak-hawak kamay po ang 4 na tao. Isa ay hangganan o limitasyon pagdating sa pagkain. Naroon ang hangganan sa pagkain, hangganan sa kayamanan, sa pera, at sa pagkikipagkaibigan. Dapat tayo magkaroon ng 4 na tao at gumawa ng circle. Maaring may mga tagapakinig po tayo na walang kasama ngayon, ngunit ayos lang yun. Manalangin na lang po tayo. Panginoon, iyong nakikita ang aming mga kapatid. Narito po, Panginoon, ang aming mga limitasyon at mga hangganan na iyong nais na sundin namin.
Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, nais namin magkaroon ng hangganan at limitasyon sa aming buhay. At sa aming pagbabasa ng Kawikaan, si Haring Solomon ay nagkaroon ng mga pagpapaalala pagdating sa mga limitasyon na ito. Siya ay isang mayaman na tao, napakayaman, maraming mga naging kaibigan. Ngunit siya ay nagatid sa amin ng mga pagpapaalala pagdating sa limitasyon. Panginoon, narito kami ngayong umaga at narito handa kaming isuko ang lahat sa iyo at handa kaming tanggapin ang iyong dunong pagdating sa mga limitasyon na to. Naway gamitin mo ang aming puso upang makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, aking pinagpapala ang lahat na naway magkaroon tayo ng karunungan na mula sa Panginoon. Naway magkaroon tayo ng banal na takot mula sa Panginoon upang ating matanggap ang kanyang pagpapala, lalong-lalo na ang kanyang karunungan. Na sa tuwing tayo'y nakatingin pagdating sa kayamanan, pagdating sa pakikipagkaibigan at kasaganaan, ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang kalooban. Naway magkaroon tayo ng kasiyahan sa Panginoon sa ngalan ng Diyos. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.